Ito guys, yung puso ng saging natin, si Jepoy na lang magpuputol. Ayan. At sayang yung bulaklak ha. Masarap to sa adobo. Ang ganda guys ng puso ng saging natin. Kaya lang ang liliit. Ito yung bulaklak. Masarap tong ipang adobo. Ito medyo malaki ng konti. So maglibot tayo. Kuha tayong puso. Pwede nating igata. Wala na ba? Wala na mahabol. Guys, mangunga tayo ng ating sili. Ito ay hindi pa natin na itatransplant. Kaya mga payat pa sila. Mangunga tayo ng sili natin. Maliliit pa eh. Actually, ayan o, yung mga pansigang natin na sili. Okay, hindi pa sila nalalakihan. Naglalakihan pero tinatastas na natin. Ito. Ito ay pansigang guys. Kaya lang, kinuha na natin. Wala tayong choice kasi maliliit pa sila. So nakita nyo yung mga sili natin dito guys. So, tingnan nyo, nag-start na sila mag-green. Ito yung pansigang. Tapos yung ating siling labuyo and then pansigang. So, magpitas na rin tayo ng pula natin. Ito mga kaka-transplant ko pa lang yan 1 week ago. Kaya kung makikita nyo, maliliit pa sila. So, kunin lang natin yung pula. Okay. Okay, ayan. Diba? Hindi tayo na magpupunta ng palengke. Ay, kailangan magluto ng ulam. Ayan, nandito na lahat sa ating farm. At dahil may darating akong bisita, syempre magluluto ang lola nyo ng ginataang puso. At the same time, magluluto rin tayo ng bulalo. Tapos, ang ginawa lang natin, nag-add lang tayo ng pritong isda. And then, baka yung gagamitin natin, syempre, kaya nga bulalo. Pero hindi ako gumamit ng buto, guys. Baka na lang pala. Kasi mas marami kami, kaya kinakailangan ko ay yung laman talaga. And then, para maging special yung bulalo natin, naglagay tayo ng tanglad. Syempre, naglagay tayo ng sibuyas. Saka natin in-steam. Saka natin pinressure cooker para lumambot yung ating karne. Tapos, ang ginawa natin doon sa puso ng saging, tinanggal lang natin yung matigas na balat. And then, saka natin hiniwa ng maninipis. And then, nilamas ko lang siya sa asin at konting suka. Ang ginamit ko na suka dito guys, yung meron na siyang templado. Kasi nga para nanuot na kagad yung anghang niya at yung lasa ng sibuyas na tinadtad natin. Yung ginawa natin sibuyas nung last time, kung maaalala nyo yun. And then, dahil feeling ko magiging masarap ang luto ko ngayon. Ayan guys, kinulang tayo sa puso ng saging. Nagpapitas pa tayo ng puso ng saging dun sa kapitbahay. Ayan. At babalatan lang natin. Maganda yung puso ng saging nila guys, malaki. Tapos, syempre, dinagdag lang natin dito kasi alam kong mapapasarap ang kain namin dito kung mas madami tayong makakain, hindi tayo tipid-tipid. So, ayan ang ginawa ko na lang after 2 hours. Kinatasan ko lang siya. Tapos, yung tubig niya ay tinanggal natin. Ito yung pakla niya kasi. And then, hinugasan ko lang siya siguro ng mga 2 beses, 3 beses dito para matanggal talaga yung pakla niya. Tapos, nag-isa lang tayo dito ng sibuyas, bawang, luya. And then, naglagay lang din tayo ng baboy. Syempre, ito talaga magpapasarap. Pag gumamit tayo ng baboy sa mga ganito, dapat yung may tabata para lumabas yung aroma ng fats. Tapos, ilagay na natin yung ating puso ng saging. And then, itong nilalagay ko na to suka yan na may sili, guys. Templado na siya. Kasi may bawang na yun, may sibuyas na. Kaya dagdag, siya, lasa at aroma. Tapos, pag kulang, ayan, nagdadagdag ng lola nyo. And then, naglagay lang tayo ng salt with ajinomoto. Tapos, naglagay na rin tayo ng paminta dyan. Alam nyo kung bakit maganda naglalagay kayo ng suka. Kasi, guys, kahit na may matira kayo, hindi agad-agad mapapanis. Kahit umabot pa yan ng 1 week sa lamesa nyo, kahit wala sa ref, hindi basta mapapanis. At the same time, iba yung lasa niya kapag naglagay talaga kayo ng suka. Lalo na kung ginamit nyo yung templadong suka na super sarap. And then, ang nilagay lang natin agad dito ay yung kokomama kasi napakadali niyang gamitin. Tapos, ang lilinamnam na niya dahil nga unang piga siya. Actually, mas madali itong gamitin kasi nga tatak-tak na. Tapos, syempre, tinakpan lang natin para maluto ng husto yung ating puso. And then, after ilang minuto, ayan, nilagay na natin yung ating sili at pinatay na natin yung ating para hindi masyadong umanghang yung ating mga siling nilagay kasi may mga bata rin tayo at yung mayroong mga dalaga rin naman na hindi mahilig sa maanghang. At dahil ito na siya, pwede na tayong kumain at dahil mainit sa loob ng bahay, sa labas tayo magkakainan ng aking mga bisita. At ayan yung ating mga ginawa. Ginawa rin tayo ng ube mochi turon at abangan nyo kung paano natin ginawa at yan. Ito naman yung ating mangga salad with pipino. Syempre galing lang din sa garden natin yan. And then ito naman yung pinakasabaw natin. Anong gata? Totoo. Di ba? Anong lasa ng puso? Ang sarap. Di ba masarap nga ito? Puso ng saging. Sarap guys. 10 out of 10. Asin. Ano yun? First time ko nagluto ng puso ng saging. Ang sarap. Tabit ko kagad. Pangatlong ulit ko na to guys actually. Sobrang sarap. So, tinanggal ko yung mga bulaklak.